I need Jesus. But in-Indian ko ulit siya. What's up mga pinagpala? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, click mo na yung subscribe button. Libre lang naman yan. Kung meron kang mga opinion, pwede mo rin ilagay yan sa comment section. Ang ginagawa nun, sinasabi mo sa YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. At ang ginagawa naman sa akin, nalalaman ko kung ano pa yung mga gusto mong klase ng usapan. Gusto kong malaman bro, paano nagsimula yung journey mo sa pagpasok mo sa seminary bro. Is it parang slow burn ba siya na parang matagal na siyang binubrew ni God sa heart mo or may one time moment na parang that made you decide na mag-seminary? Magandang yan. Magandang story ko. Ayan. So, before ako pumunta doon, syempre, kwento ko muna paano ako naging Christian. Yeah. Ako, naging Christian ako, pangatlong beses ako share ng gospel. So yung una, share ako ng gospel. Tapos, tinrain ako paano mag-share. Pero kabado ako, nanginginig yung kamay ko, nag-stutter ako. So hindi ako nag-continue, in-Indian ko yung nagde-disciple sa akin. Tapos the second time, siya ulit. General ulit ako ng gospel. Tumanggap na naman ako. This time, na-understand ko yung I need Jesus. But, in-Indian ko ulit siya. Hindi na naman ako nag-continue. Kailangan ako sa dorm. Na-remember ko, 2016 yon nung una akong sinaran. Tapos, 2017, around January to March. Ayun. Second time ako sinaran. Tapos, ayun, nag-ininja ko na naman. Ayun. And balik na naman ako sa bisyo ko. Inom ako, Yossi, womanizer, and all. And then, one time, yung nag-influence sa akin uminom. Siya yung landlord namin sa dorm. Gulat ako. Kasi inaya namin siya uminom. Ayaw niya uminom. Knowing na siya yung lagi nalilibre mang inom, nalilibre pumunta sa bar. Ay, laging taya, no? Tapos, oo, siya lagi taya. Tapos, gulat kami, hindi siya uminom. And then, after that day, in-invite kami sa church. So, yun. Saturday night yun. November 11. And 10 p.m., doon ako nag-receive kay Jesus Christ. Na-understand ko na I'm a sinful and I need Jesus Christ in my life for me to be saved, to go to heaven. And I don't need to maging mabuting tao para ma-save. Ayun. And pero before pa, balik lang ako ng onte. Naglalong na ako na sabi ko bakit ganito yung life ko. Bakit para may pattern, iinom, papasok na may hangover, tapos mag-Yossi, probisyo, tapos mag-Dota, mag-computer, hanggang madaling araw. Tapos, ayun. And nung time na yun, that's the perfect time for me to receive Christ. And God orchestrated that time. Yung nag-share sa akin is yung kapatid ng landlord namin. And I'm still connected with him. And alam ko nga, quiz friend mo din siya eh. Yeah. Ayun. And then after a month, December 2017, first time ko magbasa ng Bible. One sitting, naka 10 chapters ata ako or 12 chapters. Kasi sabi ko, grabe, ito pala yung si Jesus. So, sabi ko, after a month lang ako nakapagbasa and knowing na this is my second time na magbasa ng book. Yung una kong binasang book is Dekada 70. Requirement pa siya sa senior high school. Pero hindi ko tinapos yun. Parang may portion lang para makapag-reflection. Yeah. Parang nasa 70%. Tapos, ayun. And then,
after a month, January, may mga nag-vision cast pa sa akin. Yeah. Baka magiging pastor ka, ganito ganyan. Mm. And then February, doon ako nagpabaptize. Grabe yung extensive learning in the scripture na ano ba yung baptism. Kasi syempre, ako, Roman Catholic ako, naging Mm. Christian. So, sa panibagong religion ba to or anything? So yun, dun ko na-understand na it is just a symbol for me that declaring that I'm a follower of Christ. Mm. So, ayun, 2 days extensive reading the Bible and knowing what's baptism and what's following Christ is. And ayun, nagpabaptize ako. I remember February 17, 2018. Very Mm. particular sa date, no? Ayun, and then Yan, after a month, medyo na ano nga ako bro eh, medyo yun. na sorry medyo ano ako sa dates eh. Gaano katagal Mm. mula nung first time ka na na-share ng gospel until yung nag-click sa'yo na talaga na-receive mo si Christ? Mm. Yung una nga ako na-sharean, ayun ang hindi ko ma-remember. Pero 2016 yun. 2016, Kasi okay. 2016, So parang may 2 years, June, no? Parang 2 years, oo, more or less. 1 year yung pagitan ng pangatlong beses ako na-sharean. Kasi Mm. June 2016, lumipat ako sa dorm. Tapos, that's grade 11 ako nun. Tapos, after ilang months lang, may nasyaran ako. Nasyaran ako first time. And then, after ilang months, pina-follow up ako. Sinaran ulit ako. Mm. Tapos, after ilang months, hanggang dumating ng November 11, 2017, that's the third time na nasyaran ako. Yeah. And naging memorable sa akin yun. Kasi Yeah. sabi nga nung nag-share sa akin, dalawa or tatlo yung memorable dates sa isang Kristiyano. Pinanganak ka, the moment that you receive Christ, and mamamatay ka. Mm. Ayun. Pero syempre pag namatay ka, hindi mo na alam yung date. Mm. Ayun. Kaya tinandaan ko talaga yung the moment that I receive Christ. Yeah. So, tapos mga around February nagpa-baptize ka. Tapos around that same Ah, time may mga nagvi-vision cast na rin sa'yo na magpa-pastor ka, no? Oo. Pero Tapos syempre, anong grade sabi ka nga nun? nila, Grade 11 ka nun? grade 12 na. Grade 12 na, okay. Oo. Pag-graduate ka na. So, pag-graduate na ako senior high. So, ayun. And then, ako, sabi ko, ayoko muna. Mm. Biglaan, ang bilis na, naging Mm. Christian ako, tapos for pastoring na agad. Yeah. And, ah, sabi naman nila sa akin, pag-pray ko pa rin, kasi Mm. iba pa rin kapag sinabi ni God, Si Lord mismo yung nagko-confirm. direction ni God. And then, ayun, pinag-pray ko. Pero nag-exam ako sa PUP, RTU, PLM. Nag-try ka rin So, ayun. try ka rin mag-apply sa ibang sa ibang schools. Ibang universities. Kasi ayoko. Gusto ko Ah, mag-engineering. Tapos, ayun. Um, nag-fail ako sa PUP. Pero sa ibang schools, natanggap naman ako. Tapos, April 6 to 10 or 7 to 10. 7 to 10 or 7 to 11. Basta ayun yung range. Kasi 5 days yun. Na-invite kami sa camp. mm. Dun sa camp ng school ko. Ayun. And libre lang. Sabi ko, sige Mm. G, on fire in faith. And first time ko mag-youth camp. Yeah. Ayun. And then, supposedly, 3 days lang ako. April 9, uwi na ako kasi birthday ng ate ko. And then, sabi ng friend ko na nag-invite sa akin doon, magstay ka na kasi baka God will spoke to your heart. Ganyan. Tapos, ayun, nagpaalam ako sa ate ko. Sabi, okay lang naman. Ngayon taon lang naman. Ayun. And then, I stayed
Amazingly, kinabukasan, April 9, God spoke into my heart na merong nag-testimony na ano, lady. Sabi niya, yung brother niya, she knows na may calling yung brother niya. Kasi nag-seminary and all. Mm. Pero umalis sa faith, bumalik sa bisyo, Mm. tapos mamatay. And Oh. that's very unfortunate. And ano nga, sabi ni ate, as she tell the story of her brother, maikli ang buhay. Mm. Kung ang life ko is patungo sa full-time ministry, bakit pa ako magpasikot-sikot pa? Yeah. So, doon ko naisip na, oo nga, no? Kung God is calling me to become pastor or a full-time minister, bakit pa ako mag-engineering? Why not mag-pursue na ako agad? Ano, maging Bible school student. And that's the time I committed to for full-time ministry. Pero syempre, sabi ko, wala pang confirmation ni God. That's me. And bumalik ako sa word after the youth camp. Consistent ako throughout the month for my quiet time. Tapos nasa book of Mark ako. Tapos laging emphasis ni God yung take up your cross and follow me. Mm. So may confirmation So, may confirmation talaga sa word, no? Ang galing lang, no, kasi oo. gano'n talaga siya, eh, 'no? Parang, yung confirmation talaga for the ministry talagang you will deal with it may mga tao talaga na mag-a-affirm nun, yung mga people around you, mga ministers na gagamitin ni Lord para confirm yung calling Mm, mo. But at the same time talaga mm, mahalaga na i-aano mo talaga siya sa word, eh, 'no? I remember nung very important. yeah, I remember tsaka tol yung sinabi mo na ano, na yung ang, nag-start yung calling mo is talagang bagong Christian ka pa lang. Parehas tayo bro, ako wala pa nga 1 month na naging Christian nun, eh. That was May 2011 bro, wala naging ni-receive ko si Christ May 1, 2011. Tapos, Mm, I mean hindi pala, yun yung day na nag-commit ako ng life kay Christ kasi na-receive ko si Christ 2008. High school pa lang ako pero mm, wala yung life ko buhay ko nun ano. Pero yung May 1, 2011. Pero tas yun tol, may inatenan ako na church nun, mm, may mission camp sa Mindoro. Tapos, yung last night doon sa mission camp, 'di ba usually kapagka gano'n papataas ng kamay, 'pag nag-altar call parang, oo, "O sinong gusto ng healing or sinong gusto tumanggap sa Panginoon?" Ganyan. Nung last night na yun bro, oo, sobrang specific na ang challenge ng pastor, "Sino gusto sa inyo magpastor? Lumapit kayo dito sa harap." Eh, siyempre oo, ako bagong Christian talagang on fire ganyan. mm, Tapos lapit ako sa harap ganyan tapos, yun kumbaga long story short, inaccept ko yung challenge na mag-pastor. Pero after nun, 'di naman ako kasi college na ako nun, eh, parang first year, pagitan yun ng first year college and magse-second year college na ako. So, wala bumalik lang din ako sa school ganyan. So, parang feeling ko nga hindi ko pinursue yung pagpapastor. Parang ang term ko nga nun baka na-hype lang ako. Pero yun nga 12 years later, talagang yun nga tama yung sabi mo, eh, 'no, parang, um, kung maiksi yung buhay, eh, parang, kung mm, ka kung talagang naniniwala ka na tinatawag ka talaga ni Lord for ministry, take mo na agad yung opportunity. Yun nga sa'kin nag-wander din ako for 12 years kaya nga sabi ko ang dami kong sinayang na oras. Sabi ko kung dun pa lang pala nag-ano na ako, mm, nag-obey na ako kay God, sabi ko, alam mo yun, sayang sayang talaga. Pero buti ikaw parang mm, sobrang perfect ng timing 'no, na parang pag-graduate dinil ka ni God pag-graduate ka na ng oo,
ng senior high, pa-transition ka na talaga sa college. Tas yun, Mm. dun ka minute ni God na, "Sige, anak, ito ka na." Madali ba? Ah, Madali ba makapasok sa seminary compared sa mga ibang schools? hindi rin, hindi. Hindi rin, eh, 'no? Kasi sa seminary namin ano, kailangan mo gumawa ng testimony mo. Hmm, So, bago ka naging Christian, tapos hmm, paano ka kinolde ka. And yeah, from that, the dean, the president, yeah. the vice president of the Interview, school will check. Oo, he will ah, interview you kung talaga bang may calling ka kasi baka mamaya wala naman tapos masayang yung time mo. oo. So, Pero marami ngang very gano'n, eh, important 'no? na Marami din gano'n, eh, 'no, na mga nag-Bible school sa ibang ano nga, eh, sa ibang mga sa ibang bansa merong mga ano na may Bible degree pero mga atheist, 'di ba, alam mo 'yun? Pero alam mo 'yun, ah, madaming mga gano'n, eh, 'di ba? mm, Yeah, kaya ano, hindi din madaling pumasok sa ano, para ka ding nag-ano, entrance exam. mm, Pero this one, sa Bible school, interview, mm, akala mo pumasok na ano, trabaho, 'di ba? yeah. So, ayun, gano'n siya nagwo-work. Meron palang mga YouTube videos pa na sina yung YouTube diyan. Comment mo nga kung nagustuhan mo.